kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo.
na may luubing taimtim na totoo, at kami na rin naway magmahal sa aming kapwa-tao, nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel. Subalit ipinahayag niya na balang araw, isusugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kapwa. Natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, "Mula sa inyo pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakalakilabot na apoy na ito, pagkat siyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang mga masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng kanyang magulang, bangamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Bagamat malaya ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala si San Pablo na higit na malayang makapaglilingkod sa Panginoon ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito, sapagkat ibig niya makapagbigay loob sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan.
Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo. Nasa ika-4 na linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Napakabilis ngayon ng oras. Sa ating pong ebanghelyo, ipinapakita dito na si Jesus ay nagtuturo na may isang tinatawag authority, no? Parang malakas ang kaniyang kapag siya ay magturo, hindi katulad ng mga eskreba. May kapangyarihan ang bawat salita ng Diyos. Kaya po dahil may kapangyarihan ang kanyang salita, nung siya ay pumasok sa sinagoga, may isang inaalihan ng demonyo. By the way, yung atake ng demonyo ay napakarami, no? Isa na diyan ang tinatawag natin temptasyon sa buhay. Atake yan ng demonyo, pero ang worst talaga na atake ng demonyo ay yung tinatawag possession or inaalihan ka ng demonyo. Kaya po ito sa ating ebanghelyo, pumasok ang taong inalihan ng demonyo, no? At nagsabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami?" Of course, bakit bumaba si Jesus? Upang puksain ang kasalanan
na dulot ng demonyo sa pamamagitan ng temptasyon sa bawat tao. Maya-maya, no, ating alamin kung bakit tayo nagkasala. At ito pa, no, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, ang daldal ng demonyo. Kaya pala, no, mapapansin mo, itong taong mga tsismoso, no, ang mga tsismoso pala, nakita ko nga sa TikTok, ang nanay daw ay ilaw ng tahanan. Ano naman daw ang tawag sa mga babaeng tsismosa sa daan? Alam nyo yon? Sila ay street light. No, nandyan sa labas, nakikipagchismisan. Yan. Bakit? Ang chismis kasi, walang maidudulot na kabutihan, kundi kasamaan. Dahil kapag kabutihan ang ating sasabihin, mabuboard ang iba. Kaya dapat balita na makakasira sa ibang tao. Kaya ito pinatahimik siya ng ating Panginoon. Tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Ang salitang ito ay may kapangyarihan. Kaya wala na, no, hindi na siya nagtanong bakit umalis na agad ang demonyo. Lagi niyong tandaan, si Jesus ay Diyos, taong totoo at Diyos na totoo, anak ng Diyos. Kaya isang salita pa lamang, umalis na ang tao. Kaya kung inyong pagninilayan, sa tuwing may naposes, tinatawag ang paring exorcist. Ibig sabihin, siya lang yung may karapatan na magpalaya sa pamamagitan ng rite of exorcism. Kasi kapag hindi siya appointed by the bishop, hindi po siya pakikinggan ng demonyo. Kaya ito ang exorcist, ang buhay nila po ay napakabanal. Laging nagsasanto rosaryo, laging kaharap ang Blessed Sacrament, nagfa-fasting, almsgiving, palaging nagsiselebrate ng Holy Eucharist or yung Misa, tumatanggap ng banal na sakramento. Yun ang buhay ng exorcist. Kaya kung napapansin ninyo sa mga movie, lalong-lalo na sa mga buhay ni Saint John Marie Vianney, si Padre Pio, kapag ginaganyan lang nilang kanilang kamay, umaalis na ang demonyo. Bakit? Dahil banal sila. Lagi niyong tandaan, ang possession ay pinakamatinding atake ng demonyo. Pero bakit minsan hindi natin mapaalis-alis? Kasi minsan, kahit temptasyon pa lamang, ay hindi na natin kayang labanan. Yan po ang pinaka mahinang atake, yung tinatawag temptasyon. Pero bakit hindi natin makayang labanan or kayang iwasan? Una sa lahat, hindi tayo nagsisimba. Hindi tayo nagsasanto rosaryo. Hindi tayo humaharap sa Blessed Sacrament. Hindi tayo nagfa-fasting every Wednesday and every Friday. Hindi tayo nagbibigay ng almsgiving sa taong nangangailangan. Hindi tayo marunong magpatawad. Kaya sa tuwing gusto man nating alisin ng demonyo, sasabihin ng demonyo, huwag mo nga akong palisin, no? Friend naman kita. Kasing katulad lang kita, naging tao ka lang, naging anyong tao ka lang, pero later on kapag ikaw'y mamatay, kasama rin tayo. Kaya ang taong, yung taong hindi na nanalangin, hindi ginagawa yung mga buhay ng mga banal, ay hindi na sila, wala na silang temptasyon sa buhay. Bakit? Tanga ba ang demonyo na itempt ka pa? Hindi. Sasabihin ng demonyo, bakit mag-waste pa ako ng oras sa iyo? Bakit magsayang pa ako ng oras? Akin ka na nga eh. Bakit pa ako magsayang ng oras? Kaya po ganun. Bakit? No, tatanungin natin sa ating sarili, bakit kapag may tukso, mabilis akong magbigay? Bakit palagi akong nahuhulog sa tukso?
dahil hindi natin ginagawa ang dapat gampanan bilang isang taong banal. Kaya po sa ating ebanghelyo, isang salita lang ni Kristo, lumabas agad ang demonyo. Kaya walang puwang ang demonyo sa mundo kung ang tao ay palaging nananalangin. At ang pinakamalakas sa lahat, no, alam nyo kung saan umataking demonyo? Sa simbahan. Yan. Kita ninyo sa ating ebanghelyo, pumasok siya sa sinagoga at nagsigaw. Kaya po ang demonyo napakalakas. Nakikinig tayo sa aral, nakikinig tayo sa ebanghelyo, pero sabi ng demonyo, matulog ka. Yan ang sabi niya. Huwag kang makinig. Very simple lang, pero nakikinig agad tayo. At unti-unti pumapatak na ang ating mata. At doon, no, tuluyan na tayong makapikit at hindi makinig. Yan ang simpleng atake sa atin. Pero, mga kapatid ko po kay Kristo, alalahanin natin na mas malakas tayo sa kanila. Kahit na ang kapangyarihan natin ay natural, kapag nandyan si Jesus, ay magiging supernatural ang ating mga dahil si Jesus ang kasama natin. Dahil si Jesus nandyan. Kaya, nandyan si Jesus naman talaga ang nagpapaalis, Tayo ay instrumento lamang, Hindi tayo, kasi yung kapangyarihan ng Diyos ay supernatural, kapangyarihan ng demonyo ay preternatural, ang kapangyarihan natin ay natural. Below tayo sa kapangyarihan nila. Ibig sabihin, mababa yung kapangyarihan natin. Kaya, kailangan natin ang panalangin upang tulungan tayo ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag si Kristo ay nasa inyo, hindi mananatili ang demonyo. Kapag si Maria ay nasa inyo, hindi mananatili ang demonyo. Kaya po mga kapatid, dapat ang gawin natin, una, magsimba lagi. Pangalawa, Blessed Sacrament. Pangatlo, fasting. Pang-apat, almsgiving. Panlima, magpatawad. Gawin nyo ang inyong buhay bilang isang ehemplo ng mabuting tao. Kaya po sana huwag kayong magpapadala sa tukso sapagkat ang tukso ay napakasarap. Di ba? Kapag pakinggan lang natin ang ating katawan, lalong-lalo tayo masusubsob sa kasalanan. Pero kapag ang ating kaluluwa ang ating palaging tinitignan, maiiwasan natin at madidisiplina natin ang ating katawan. Kaya po, sana manalangin tayo. Magtulungan tayo upang labanan ang tukso na nagsisira sa atin sa harap ng Diyos. Sinisira ang magandang relasyon ng tao at ng Diyos. Kaya po minsan nahuhulog tayo. Kaya mga kapatid, dapat manalangin. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya lalang ng Diyos Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawak sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama.
Nabigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin at ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sa sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at guguli nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtiis, siya ay nananaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang si San Jose. Kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tired of weaving dreams too loose for me to wear. Tired of watching clouds repeat their dance on air. Tired of getting tired of doing what's required. Is life a mere routine in the greater scheme of things? Through it taking road someone else designed. Through it chasing stars that soon forget to shine. Through it going through one more day, what's new? Does my life still mean a thing in the greater scheme of things? I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent songs it sings. I hope to find my place, so my love will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Each must go his way, but how can I decide which path I should take? Who will be my guide? I need some kind of star to lead me somewhere far, to find a higher dream in the greater scheme of things. The road before me bends, I don't know what I'll find. Will I meet a friend or ghost I left behind? Should I even be surprised that you're with me in disguise? For it's your hand I have seen in the greater scheme of things. I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent songs it sings. I hope to find my place, so my love will fall in place. I know in time I'll find my place. For yours is the voice in my deepest dreams. You are the heart, the very heart of the greater scheme of things. I think I'll follow
follow the voice that calls within. Dance to the silent songs it sings. I hope to find my place, so my love will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging na aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kaniyang pagkalinga at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Humayon at ipahayag kaniyang pagkalinga at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.